Kamusta mga partner ng Urban Company? Nasasabik kaming ilunsad ang aming bagong double incentive program na idinisenyo upang gantipalaan ang inyong dedikasyon at pagpaplano. Nag-aalok ang programang ito sa inyo ng dalawang paraan para kumita, buwanang insentibo at quarterly bonus. Ang mahalagang paalala, markahan ng maaga ang inyong mga leave para kumita ng mas malaki. Ngunit mayroon na kaming buwanang insentibo na nakabatay sa inyong mga leave at ratings. Pati na rin isang karagdagang bonus tuwing 3 buwan. Tignan natin ang buwanang insentibo kung saan malaking kaibahan ang maagang pagmarka. Kung wala kang kinuhang leave, kumikita ka ng 550 EAD. Kung maagang imarka mo ang isang leave, ibig sabihin bago mag alas 11 ng nakaraang gabi, kumikita ka ng 450 EAD. Gayunpaman, kung huli mong namarka ang leave na iyon, bumababa ang iyong insentibo sa 250 EAD. Ang dalawang leave ay magbibigay sa iyo ng 100 EAD. Ito ang iyong bonus para sa pagpapanatili ng mataas na attendance sa loob ng 3 buwan. Ang bonus na ito ay ibinabayad tuwing Marso, Hunyo, Oktubre at Disyembre. Bilang kalagdagan sa iyong regular na buwan ng insentibo, kung wala kang kinuhang leave sa loob ng 3 buwan, makakatanggap ka ng pinakamataas na 300 EAD na bonus. Ang isang leave ay katumbas ng 200 EAD. Ang dalawang leave naman ay katumbas ng 150 EAD. At ang 3 leave naman po ay katumbas ng 100 EAD. Ngayon, tingnan natin kung paano ito gumagana sa pagganap ni Marie mula Enero hanggang Marso. Noong Enero, walang kinuha na leave si Marie. Ang kanyang buwanang insentibo ay ang buong 550 EAD. Noong Pebrero, muling walang kinuha na leave kaya isa pang 550 EAD na buwanang insentibo. Noong Marso, kumuha si Marie ng isang leave ngunit naitala niya ito ng maaga. Kumita siya ng 450 EAD na buwan ng insentibo. Sa 3 buwan mula Enero hanggang Marso, nag-absent lamang si Marie ng 1 beses noong Marso. Dahil dito, nakatanggap siya ng quarterly bonus na nagkakahalaga ng 200 EAD, ang kabuang bayad ni Marie noong Marso. Yon, tingnan naman natin si Rochelle at kung ano ang epekto sa oras ng pag-absent. Noong Enero, walang pagliban na naganap kay Rochelle kaya siya ay nakatanggap ng insentibo na nagkakalaga ng 550 EAD. At ng buwan naman ng Pebrero, huli na makapagtala si Rochelle ng pag-absent kung kaya't malaki ang naging epekto nito sa kanyang insentibo at siya lamang ay nakatanggap ng halagang 250 EAD. Ang buwan naman ng Marso, walang naitalang pag-absent si Rochelle kung kaya't siya ay nakatanggap muli ng halagang 550 insentibo. Katulad ni Marie, isang leave lamang ang kinuha ni Rochelle sa loob ng 3 buwan at ito ay buwan ng Pebrero. Dahil dito, siya ay kwalipikado sa quarterly bonus at siya ay nakatanggap ng 200 EAD na insentibong karagdagan nito. Ang kabuang bayad kay Rochelle sa buwan ng Marso ay nagkakalaga ng 550 EAD plus 200 quarterly bonus na nagkakalaga ng 200 EAD kaya sa suma total ito ay nakatanggap ng 750 EAD. Ang kabuang bonus na natanggap ni Rochelle ay nagkakalaga ng 1,550 EAD. Salamat sa iyong pagsusumikap at dedikasyon. Hinihikayat ka naming simula ng pagpaplano ng iyong schedule upang mapakinabangan ng iyong buwan ng incentive at masecure ang iyong quarterly bonus. Salamat po.